Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang 15 anyos na suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban City. Pero lusot sa criminal liability ang kasabwat niyang menor de edad din. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. All indicators point to a planned shooting. Ito ang lumalabas sa umuusad pang investigasyon ng PNP sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, kung saan pawang menor de edad ang dalawang suspect. Paano nga ba ito nasabi ng pulis? 7:30 ng umaga raw dumating ang nakababatang suspect na si alias Nash, 14 years old. Dumalo pa raw ito ng flag ceremony at naghintay sa isang palikuran ng eskwelahan hanggang sa dumating si alias Rod, 15 years old, bandang alas 8 ng umaga. Ibig sabihin, hindi raw basta heat of the moment ang insidente dahil mahaba ang interval ng pagpasok ng dalawa sa oras ng pamamaril at around 9:20 a.m. Dumating ang mga pulis ng 9:22 at by 9:30 nahuli na si alias Rod. 11:15 ng umaga naman, nadampot na si alias Nash. Pareho silang nagpositibo sa gunpowder test ng PNP. Sa mga narecover na ebidensya, isang beses lang daw nakapagpaputok si alias Rod. Kinasuhan na siya ng Police Regional Office 8 ng criminal complaints kabilang ang murder, frustrated murder at serious physical injuries sa Prosecutor's Office ng Tacloban. Bagaman 15 lang si Rod, nilinaw ng PNP na kapag ang isang menor de edad ay 15 years and 1 day old na, considered na itong above 15 years old at maaari nang humarap sa criminal proceedings. Si alias Nash naman, dahil 14 pa lang, intervention program ng lokal na Social Welfare Development Office ang kahaharapin. Pero sa pagitan ni Rod at Nash, si Nash daw ang mas maraming napaputok sa 34 na kabuuang bilang ng balang nailabas ng dalawa. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Inaanalisa pa rin ng pulis ngayon ang t-shirt na suot ni alias Nash na may mga letrang KMFDM, ang popular German band na anti-violence ang advokasya, pero tied to school shooting sa ibang bansa at ngayon ay sa insidenteng ito sa Pilipinas. Ito rin ang parehong damit na suot ng ilang shooters sa Amerika, with the last incident being in 2024. Sinabi din ng DOJ kahapon na sinisilip nila ang anggulong nihilist violent extremism ang pamamaril sa Tacloban. Isang characteristic nito ayon sa US authorities ay ang pag-glorify ng mass killers. Common target din daw nito ang mga bata, lalo na sa online spaces. Tinitingnan din ng PNP ang pag-profile sa pamilya ng mga suspect. Ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age, he was taught yung supposedly, ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership. But sad to say, naging kabaliktaran. Siya po ang naging ng krimen na ito. Kasalukuyang nasa restrictive custody ang tiyahin ni Nash na may-ari ng baril at nahaharap sa summary dismissal. Tinitingnan din ng mga pulis na batid na mga suspect base sa viral conversation ng dalawa na wala silang magiging criminal liability dahil mga minor sila. Dahil dito, sa tingin ng PNP, nasa tamang pag-iisip ang mga ito nang ginawa ang krimen. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bullying gone wrong kung tawagin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Remulla, kailangang suriin muli ang mga umiiral na polisiya sa mga paaralan para matugunan ang mga kaso ng bullying at iba pang uri ng karahasan. Ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Pinapuli daw yung dalawang estudyanteng yun at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Pinaigting na ang police presence sa mga campus. Umapela rin ang PNP sa publiko. Natigilan na ang pagpapakalat ng mga video kaugnay sa pamamaril. Posible raw kasi itong magdulot ng trauma sa mga nakaligtas at sa nagluluksang pamilya. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.